Magandang araw po sa inyong lahat. Bali meron po akong ituturo sa inyong 3 bagay lamang po na makakapagpahusay sa inyo mag-English. At ito po ang tutulong sa inyo para makasigurado kayo na tama po yung pag-i-English nyo. Okay? So itong 3 bagay na ito ay dapat sa umpisa pa lamang ay alam nyo na. Kasi kung hindi nyo po talaga ito malalaman, mahihirapan po talaga kayo na makapag-English. Okay? So, ito na po yung 3 bagay na sinasabi ko. Ito po tinatawag na demonstrative pronouns. Pag sinabing demonstrative pronouns, yan po ay panturo. Okay? Meron kang itinuturo gamit ang salitang ito bilang this, iyan o yan bilang that, ang mga ito bilang these, tapos ang mga iyon bilang those. Yan, ang tawag po sa kanila ay demonstrative pronouns para maituro mo yung naturang bagay na maaaring isang bagay lang o kaya maraming bagay o marami yung bilang noong bagay. Yung this po o yung ito, syempre kaharap mo lang yan, yung itinuturo mo na bagay. Yung that, medyo malayo yan sa'yo. Okay, yung this naman, yung para sa ang mga ito, syempre, higit sa isa ang bilang noong bagay na itinuturo mo na malapit sa iyo. Tapos yung those naman, syempre malayo yan kasi ang mga iyon. Pero higit sa isa ang bilang noong mga bagay. Okay? Ngayon, ituturo ko na rin po sa inyo yung tamang kapartner na linking verbs para sa kanila. Pag sinabing linking verbs, yan ay is o kaya are. Okay? Nasa Tagalog ay. Diyan nagkakalituhan. Paano nyo ba i-translate yung ay? I-translate nyo ang I bilang is kung ipapartner nyo ang I sa ito. Kaya naging this is. Kasi yung this, ang katumbas sa Tagalog ay ito. Yung iyan o yan, kapag pinartneran nyo ng I, yung I, kailangan nyo i-translate bilang is pa rin. Pero pagdating sa ang mga ito at saka ang mga iyon, yung I kailangan nyo i-translate bilang are para maging tama yung inyong linking verb na ginamit. Okay? So, kailangan nyo rin tandaan yan. Tapos, itinuturo ko na rin po sa inyo dito yung tinatawag na possessive pronouns para masabi mo sa iyong kausap na kung sino ang may-ari noong bagay na itinuturo nyo. Kung sa akin, edi mine. Kung sa iyo, edi yours. Kung sa atin o amin, edi ours. Kung sa kanya, tapos lalaki, his. Kung sa kanya, tapos babae, hers. Tapos kung sa kanila, theirs. So, kailangan nyo rin tandaan yan. Kasi alam nyo naman po na magagamit nyo rin po yan. Hindi nyo masasabi doon sa tao na kayo may-ari kung hindi nyo alam ito. Diba? So, ang maganda pa po dito, makakabuo po tayo ng English sentences gamit po itong 3 bagay na ito pag pinagsama-sama. Tapos, natutunan nyo pagad sila sa isang lesson. Ito ay akin. This is mine. Yan ay iyo. That is yours. Ang mga ito ay atin. These are ours. Ang mga iyon ay kanya, tapos lalaki. Those are his. So, ganyan lang kadali. Okay? So, sana makikitandaan po itong ating aralin na ito kasi ito po ay laging ginagamit sa English. Okay? So, sana nakatulong po ng malaki sa inyo to at sana may share naman po ito sa iba para may matutunan din po yung iba at dumami naman po yung mga members dito sa ating page. Okay? So, mag-aral lang maigi ha kasi ito ay magagamit nyo rin po agad. Maraming salamat po.